Mga elite na piloto na gumagawa ng matitinding stunt, 50,000 tagahanga ang nakasaksi ng ilan sa mga pinakakapanapanabik na palabas sa abyasyon. Habang tinatakpan ng ulap ng bagyo ang paliparan, pumalpak ng husto ang isang routine. Sa loob ng 3 segundo, isang eroplano ang bumangga sa lugar na siksikan ng mga tao, naging pinakamalalang sakuna sa airshow sa kasaysayan ng Belgium. Habang naguunahan ang mga manonood sa ligtas na lugar, hirap ang mga rumesponde sa dami ng sugatan. Sa gitna ng gulo, isang tanong ang nangingibabaw. Paanong nawalan na kontrol ng ganito, kapahamak ang isa sa mga pinakamahusay na piloto? Hindi ba talaga maiwasan ang aksidenteng ito? O maaari sanang naiwasan ng lahat ng ito? Noong Hulyo 26, 1977,000 manonood ang nagtipon para sa unang araw ng Ostend Air Show. Nagtipon ang mga kuponan ng akrobatikong paglipad mula sa iba't ibang bansa sa kaganapan na ito. At para sa mga piloto na lumalahok, ito ay pagkakataon para subukan ang kanilang mga eroplano sa sukdulan at magpakitang gilas sa mga pinakamagagaling. Isa sa mga tampok na atraksyon ay si Kapitan Omar Bilal. Sa mga taon bago ang Ostend, ilang beses siyang nanalo sa mga kompetisyon kasama ang Royal Jordanian Falcons na tumulong upang makilala ang kanilang koponan bilang isa sa mga nangungunang koponan sa mga palabas pangimpapawid. Sa edad na 28 siya na ang leader ng koponan at isa sa pinakamahusay na piloto sa pandaigdigang sirkito ng akrobatikong paglipad. Habang sabik ang mga manonood sa panibago niyang mapangahas na palabas, may paparating na bagyo sa Ostend. Nagbabala ang mga tagapagtaya ng panahon ng malalakas na hangin mamayang hapon, eksaktong sasabak si Bilal sa Mission Impossible Trophy. Bilang huling piloto sa 4, lilipad si Kapitan sa pinakamalalang panahon ng araw. Dahil maliwanag pa ang kalangitan, nagpatuloy ang airshow ayon sa plano. Sa buong hapon, nasiyahan ang mga manonood sa kamanghamanghang pagpapakita ng mga prestiyosong aerobatic na grupo. Habang dumagundong sa paliparan ang mga koponan mula Russia at Turkey, nagsimulang lumitaw ang unang palatandaan ng paparating na bagyo. Sa una, bahagyang ulan lang at tuloy-tuloy na hangin ang humuhuni sa paliparan. Habang naghahanda si Kapitan Bilal para sa kanyang routine, lalo pang lumala ang mga kondisyon. Dahil sa maitim na ulap sa Ostend, bumaba ang visibility at naging mahirap tantiyahin ang distansya at altitude. Samantala, malakas ang hangin na kayang mabali ang mga payong ng mga nanonood. Habang malakas ang ulan sa paliparan, dumarami ang mga manonood na umaalis sa viewing areas para maghanap ng masisilungan. Marami ang natungo sa isang Red Cross First Aid tent na matatagpuan hindi kalayuan sa likod ng itinakdang hangganan ng mga manonood, kung saan sila ay nagsiksikan habang naghihintay sa pagpapakita ng Falcons. Kasama nila ang isang batang mag-anak na sumisilong sa bagyo habang ginagamot ang 4 na taong gulang nilang anak na babae dahil sa maliit na hiwa. Sa kabila ng lumalalang panahon, si Kapitan Bilal ay lumipad at agad na isinagawa ang isang mapangahas na routine. Sa loob ng ilang minuto, ginabayan niya ang kanyang eroplano sa sunod-sunod na matitinding pag-ikot at patayong pag-flip na nagdulot ng hiyawan mula sa mga tao sa ibaba. Bawat pasada, inilalapit ng kanyang magaan na eroplano ng mababa sa paliparan, kaya napapalapit ito ng alanganin sa mga manonood na nasa itinakdang hangganan. Pagkalipas ng ilang sandali, naghanda siya para sa highlight ng palabas. Pumasok si Bilal sa pahalang na ikot, pinaikot ang eroplano ng 7 beses bago itinaas sa maigpit na loop. Sa una, mukhang perpekto ang galaw, ngunit habang bumababa ang kapitan, napansin ng mga manonood na may kakaiba. Parang nag-atubili ang eroplano niya sa ere bago biglang bumagsak pababa sa lupa. Sa isang saglit, parang kaya pa niyang bumawi. Sa nalalabing ilang segundo, naituwid niya ang eroplano ilang metro mula sa lupa. Pero huli na ang lahat. Sumalpok ang eroplano niya sa tarmac likod lang ng pangunahing lugar ng mga manonood. Agad itong sumabog pagdating sa lupa. Imbes na huminto kung saan ito tumama sa lupa, sumugod pasulong ang mga labi ng eroplano dahil sa mababaw na anggulo ng pagbagsak. Isang bola ng apoy mula sa nasusunog na gasolina at baka lang dumula sa paliparan at bumangga direkta sa tent ng Red Cross na puno ng tao. Ang banggaan ay nagpalipad sa ilang tao sa ere, kabilang ang mga pamilyang tumatanggap ng paunang lunas sa loob ng tent. Ang iba naman ay nabalot ng apoy. Isang nagtitinda ng soft drink sa malapit, si Mick Lafavor, ang nakamasid ng hindi makapaniwala habang nagaganap ang mga pangyayari.
Habang tumatakbo siya papunta sa mga labi ng eroplano, nadaanan niya ang bangkay ng 4 na taong batang babae sa gitna ng guho. Ilang segundo matapos niyang takpan ang katawan nito, may isang biktima na gumapang palayo sa banggaan at humihingi ng tulong. Wala na siyang magawa at namatay ang lalaki makalipas ang ilang sandali. Kagaya ring mga eksena ang nagaganap sa paligid niya. Ang mga nakaligtas ay paikaikang naglalakad sa usok na may matitinding paso habang ang mga magulang sa tolda ay desperadong naghahanap ng nawawalang anak. Isa sa kanila ay isang ina na naghahanap sa kanyang anak na babae. Isinalaysay ng isang volunteer mula sa Red Cross ang nangyaring iyon. Kahit alam kong may namatay sa mga kasamahan at kaibigan ko, agad akong tumutok sa dapat gawin. May mga nasugatan na humingi ng tulong, kaya kailangan kong manatili sa tungkulin. Naalala ko ang inang, may 4 na taong gulang na anak na babae na lumapit sa akin. Sabi niya, pumanaw ang kanyang asawa at hinahanap niya ang munting anak niyang babae. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na patay na ang anak niyang babae. Napakahirap noon. Natunalang iba, di maproseso ang nangyayari. 12 ng biktima ang nagkalat sa buong paliparan kaya nagmamadaling tumakbo ang mga paramedic sa aksidente. Habang sinusubukan nilang makapasok, libu-libong takot na manonood ang nagmamadaling umalis. Ang kaguluhan ang nagpabagal sa ambulansya at halos naging imposibleng magtayo ng pansamantalang triage area. Kasabay nito, nagsimula nang maghanap ng nakaligtas ang mga bumberong nakaistasyon sa paliparan habang nilalabanan ang apoy. Hinila nila ang mga tao mula sa guho at dinala sa istasyon nilang pansamantalang treatment center na agad na puno ng mga sugatang biktima. Mahigit 60 tao ang nakahandusay at sumisigaw sa sakit habang nagmamadaling tumulong ang mga bumbero at nagdadala ng tubig para gamutin ang paso. Sa kabutihang palad, may isang doktor na hindi naka-duty na tumulong at pumili kung sino ang unang tutulungan habang naghihintay ng mga paramedic. Pagdating ng mga ambulansya, may bagong problema na naman. Habang inayos ng otoridad ang pagsagip, abala ang mga manonood sa pagtawag sa mahal sa buhay. Dahil sa biglaang dami ng tawag, tuluyang napuno ang linya ng teleponya sa lugar. Hindi nagtagal, hindi na rin makapag-usap ang mga rumespondeng tauhan. Isa sa mga sumubok, kontrolin ng sitwasyon ay ang ministro ng interior ng Belgium. Naalala niya kalaunan? Para kaming nasa halos medyebal na sitwasyon, kailangan naming magsulat ng tala at ihatid gamit ang motorsiklo ng pulis. Naalala ko pa nung dumating ako sa paliparan, may isang ama na nakatayo sa may pasukan. Tiningnan niya ako at sinabi, "Patay na siya, hindi ba? Patay na ang anak ko, ayaw mo pang sabihin?" Wala talaga akong alam noon at sinabi ko rin ito. Dahil sulat kamay ang pagpapadala ng impormasyon, lalong nahirapan ang pagko-coordinate ng pagsagip. Ang mga nasa critical na kalagayan ay dinala sa kalapit na ospital ng militar, habang ang iba naman ay inilipat sa mga lokal na pasilidad. Gayunpaman, naging malinaw na hindi nila kakayanin ang dami ng mga nasugatan. Mas lalong humirap ang sitwasyon para sa mga nangangailangan ng espesyalistang gamutan, karamihan ay may paso. Habang napupuno ang mga ospital, dinala ng mga ambulansya at helikopter ng militar ang mga pasyente sa iba't ibang pasilidad sa Belgium at ilan ay inilipat pa sa Brussels, mahigit 70 milya ang layo. Pagsapit ng sumunod na araw, natakot ang mga opisyal na maaaring lumampas sa 100 ang bilang ng mga namatay. Habang naghanap ng mga mahal sa buhay ang mga kamag-anak sa mga ospital, hirap pa rin ang autoridad na matukoy ang nawawala. Maraming biktima ang labis na nasunog at hindi makilala, kaya naging mabagal at masakit na proseso ang pagkilala sa kanila. Habang hinahanap ng autoridad ang mga nawawala, napunta rin ang pansin sa ibang tanong. Bakit bumagsak ang isa sa pinakamagaling na aerobatic pilot sa mundo sa harap ng 50,000 manonood? Agad nag-imbestiga ang mga opisyal at kinansela ang lahat ng airshow sa military airfield dahil sa pangambang nilabag ang mga regulasyon sa kaligtasan. Nang makipag-usap sa media, sinabi ng alkalde na ayon sa mga autoridad, nasunod ang lahat ng patakaran at nagbigay siya ng tuwirang paliwanag sa pagbagsak. Bagamat simple ang dahilan, kailangan pa ring tukuyin ng mga investigador kung bakit nawalan ng kontrol si Bilal. Ilang araw pagkatapos, may mga saksi na nagsabing lumihis bigla ang eroplano ni Bilal habang ginagawa niya ang kanyang routine. Kasama ang isang pulis na tumulong sa pagsagip at naniniwalang ang biglang bugso ng hangin ang nakaapekto sa direksyon ng eroplano bago ang banggaan. Dahil sa teoryang ito, ang mga investigador ay nakatuon sa eroplano.
Ang Jordanian Falcons ay lumipad gamit ang mga Walter Extra 300 sa Ostend, isang eroplano na dinisenyo para sa matinding liksi sa mga stunt. Kahit mas sensitibo sa malakas na hangin ang magaan nitong disenyo, walang ebidensyang nagkaroon ng mechanical na aberya ang eroplano ni Bilal. Sinabi rin nila na natapos ng kapitan ang ilang komplikadong manyobra sa parehong kondisyon bago ang aksidente. Napagpasyahan ng investigador na maaring nakaapekto ang lagay ng panahon sa mismong lugar kung saan bumangga ang eroplano, pero hindi ito sapat para ipaliwanag ang pagkawala ng kontrol. Dahil kailangan ng mas malalim na investigasyon, sinuri ng otoridad ang mga desisyon ni Bilal sa cockpit. Iniulat ng mga nanood na mapanganib na mababa ang lipad ni Kapitan Bilal habang napapakita. Maaring dahil sa mababang ulap, kinabahan ng mga tao na mapansin nilang nasa panganib sila kung may masamang mangyari. Dahil sa bagyo, nagkomento ang mga eksperto na maaring mas naging maingat ang isang bihasang piloto. Pero pinili ni Bilal na gawin ang isa sa mga stunt sa aerobatics na pinakanangangailangan ng husay. Ang rolling pool ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na kontrol para mapanatili ang tamang direksyon ng eroplano. Kahit sa perpektong panahon, halos walang puwang para makamali si Bilal. Dahil sa biglaang bugso ng hangin sa eroplano, mas malaki ang tsansang mawalan siya ng kontrol. Isa pang problema ay saan lumipad ang kapitan. Isang British aerobatics pilot na nanood ng palabas ay matindi ang puna sa kanyang posisyon sa paliparan. Walang duda na talagang nasa ibabaw siya ng mga manonood na talagang hindi pinapayagan. Ang mga linyang panlipad na inilayo sa linya ng mga manonood ay idinisenyo para maiwasan ang ganitong pangyayari. Isa siyang batikang lalaki at talagang malayo siya sa linya. Hindi ko alam kung bakit. Di natin alam kung bakit agresibong lumipad si Bilal, pero kung may biglang hangin na nagbago ng direksyon niya, delikado ang posibleng mangyari. Maaring tinulak siya ng hangin papunta sa tent ng Red Cross, bumagsak siya wala pang 100 talampakan mula sa mga komersyal na eroplano at mga tanker na may dalang gasolina. Maari rin sana siyang itulak ng parehong hangin patungo sa libu-libong taong nakahanay sa paliparan, kaya't mas nakakagulat ang kanyang maling paghusga. Ang pinagsamang mga salik ay nagdulot ng alalahanin sa mga investigador. Sa huli, napagpasyahan nilang pilot error ang sanhi ng aksidente, pero mas komplikado ang pagtukoy kung sino ang mananagot. Tumagal ng ilang taon ang legal na laban bago nagdesisyon. Para sa mga pamilya ng biktima, ang pagkaantala ang pinakamasakit na kinalabasan. Habang nagdadalamhati, inaalagaan din ng ilan ang mga kamag-anak na may mga pinsalang na pabago ng buhay habang ang iba ay dumaan sa matinding trauma. Nagdulot ng matinding pagsubok ang bigat ng sitwasyon sa mga relasyon at kabahayan at iniwan ang ilan sa kahirapan. Si Mick LaFavor, tindero malapit sa tolda ng Red Cross, ay isa sa mga nahirapan matapos ang sakuna. Habang naghahanap ng paghilom ang mga survivor at kamag-anak, dumaan din sa problema ang mga piskal. Bagamat ang Falcons ay gumagana bilang pambansang aerobatics team, hindi sila kinikilala bilang isang legal na entidad sa ilalim ng batas ng Jordan. Hindi sila pwedeng kasuhan o idemanda at hindi rin pwedeng habulin si Kapitan Bilal dahil namatay siya sa aksidente. Dahil hindi na maabot, napunta sa Belgian organizers na nag-host ng event ang atensyon ng korte. Sinuri ang flight director at safety coordinator, ngunit pinawalang sala sila ng hukom noong 2003. Ilang taon pa bago nagpasya ang ikalawang paglilitis na managot ang rehiyong Flemish sa Belgium, paliparan ng Ostend at 3 pribadong kumpanya ng seguro sa mga pinsala. Sama-sama, inutusan sila magbayad ng 700,000 euro sa mga biktima at pamilya ng mga namatay, mas mababa sa 9,000 euro bawat isa. Kahit tapos na ang legal na proseso, hindi pa rin nawala sa Ostend ang trahedya. Para kay Mick at sa ibang nakaligtas, patuloy ang hirap sa araw-araw at ang mga pilat sa isip ay nakatulong sa pagkasira ng kanyang kasal. Sa kabila ng mga kahilingan na idaos muli ang airshow, 1,977 ang huling airshow sa Austin. Taon-taon, nagtitipon ng mga nakaligtas, kamag-anak at responder para gunitain ang mga nawala. Ang trahedya ay ikinasugat ang mahigit 70 tao at kumitil ng 10 buhay. Ang pinakabatang biktima ay 22 buwan pa lamang. Sunod mong panoorin ang episode na ito kung nagustuhan mo ang video na ito. Mag-like at mag-comment kung gusto mong suportahan ang channel.